Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang mahigit 5 trilyong pisong national budget para sa 2023. Ibinalik ng komite sa 150 million pesos ang kontrobersyal na confidential fund ng Department of Education na nauna nang tinapyasan sa Senado. Ikinadismayaya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, habang si Senador Bongo naman nakulangan sa inilaang pondo para sa mga health worker. At yan po ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Sa huli, balik 150 million pesos ang confidential fund ng Department of Education sa panukalang 2023 national budget. Hindi umubra sa Bicameral Conference Committee ang pagtapyas ng Senado sa bahagi nito para gawing 30 million pesos na lang sana. Sabi nila is they need that budget. So yun ang, siyempre nirespeto natin yung wishes ng agency. That's a decision of the House, the leadership na ituloy, no? Kasi mahirap ang ating mga kabataan, diba? Na pupunta rin sa maling landas. So we want them to be secured, the future of our children. Pero confidential funds lang daw ng DepEd ang ibinalik ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara. Hindi na ibinalik ang confidential fund na inalis ng Senado sa ibang ahensya gaya ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice at Office of the Ombudsman. At ang ibang makakatanggap ng confidential funds tulad ng DepEd, required pa rin na mag-report sa Commission on Audit o COA para masigurong tama ang paggastos nito. Pero nakakadismaya pa rin daw ang pagbabalik ng confidential funds para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ibinalik din ng BICAM ang 10 billion pesos na pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kahit pa na-question ng ilang mambabatas ang anilay kakarampot na nakumpletong proyekto ng ahensya. We agree to restore it, but we ask the agency to be more efficient and prudent. Kasi as of now, it's only 2% were utilized for year 2022. Inaasahan ngayong araw ay raratipikahan na ng Kongreso ang 2023 General Appropriations Bill. Ayon sa mga mambabatas, malaking bahagi ng panukalang 5.268 trillion peso national budget ay mapupunta sa social services. Kaya tuloy sa susunod na taon ang mga targeted ayuda gaya ng fuel subsidy, libreng sakay at libreng tuition. Tumaas din ang pondo para sa infrastruktura, kabilang para sa mga bike lanes at specialty hospital sa iba't ibang lugar. Dinagdagan din ang Quick Response Fund para sa mga kalamidad, bukod pa sa pondo para sa mga dati nang sinira ng mga bagyo. There are 10 billion for the repair of the bridges na nasira sa calamity, and also for the repair of school buildings which have been damaged 2 years ago pa. At dahil may COVID-19 pa rin, merong 19 billion pesos na unprogrammed fund at 52 billion pesos unprogrammed fund para sa mga healthcare worker. Pero kulang daw ito dahil 140 billion pesos daw ang kailangang bayaran sa kanila mula 2021 hanggang 2023, ayon kay Health Committee Chairman Senador Bongo. May mga backlog pa sila, hindi pa nila nababayaran since 2021 dahil wala nga pong pondo na nailaan dito. Ang pondong inilaan naman para sa bakuna, hindi na para sa isang partikular na sakit lang tulad ng COVID. Mas general na ngayon kasi ang sinasabi ng health experts natin, meron tayong mga ano tawag doon pag bumabalik na yung mga malaria, yung mga ganon. So may freedom yung DOH na kung hindi na kailangan sa COVID, ililipat nila sa ibang sakit. Ayon kay Senador Sonny Angara, inaasahan nila na bago magpasko ay mapipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2023 national budget. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Bilang sagot sa mahal at kulang nitong supply, pinag-aaralan ng Agriculture Department kung pwedeng ibenta sa merkado yung mga nasabat na smuggled na sibuyas. Inalmahan yan ng grupong Sinag dahil may malaking epekto nila yan sa ating mga magsasaka. Nakatutok si Cedric Castillo. Imbes na mabulok at masayang, bakit hindi pakinabangan? Ito ang pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture tungkol sa 100 toneladang puting sibuyas na nasawat ng mga otoridad kamakailan. Pero paglilinaw ng ahensya, hindi prioridad na makarating sa hapag ng mga mamimili ang di umano'y smuggled na sibuyas. No,
Based on the order of BOC and the Department of Agriculture, walang lalabas dapat kasi sa order sisirain. But it's Christmas season again, isubject natin sa phytosanitary analysis. Mahirap kasi yan, sige tayo ng sige, mas masisira yung ating industriya. Sa pamamagitan ng phytosanitary analysis, malalaman kung ligtas pang kainin ang mga nasabat na sibuyas. Ayon sa DA, posibleng lumabas ang resulta nito hanggang sa susunod na linggo. Sakali mang ligtas kainin ang mga sibuyas, isa ang kadiwa sa Pasko program ng gobyerno sa mga pwedeng pagdalhan ng mga ito. Ang Samahang Industriya ng Agrikultura, isang grupo ng mga magsasaka, hindi raw sang-ayon sa paglalabas sa merkado ng mga smuggled na sibuyas. Once na ginawa nila yan, lahat na smuggled na papasok, pwede na nila ibenta yan. Hindi maganda yan sa ating mga magsasaka. Legally, may problema yan kasi pumasok yan na walang sanitary permit. Pero paglilinaw ng DA, hindi ito basta-basta mangyayari at dadaan pa sa mahabang proseso. Ano pa ba ang kailangan i-clear? Clear pa rin natin sa BOC na yung anong orders under the authority of BOC na kailangan natin i-clear. Number 3, sa DA, yung sa quarantine, marami pa yan. In this report already, yung iba, nag-umpisa ng mabulok. Samantala, pinaalalahanan naman ng DA ang mga producer at distributor ng sibuyas na huwag harangin ang supply nito sa merkado. Kasunod ito ng pag-iikot ng DA kung saan sako-sakong pulang sibuyas ang nakita raw sa bagsakan ng gulay sa Balintawak, Quezon City. We're giving also a timeline na pag hindi pa kayo naglabas ng mga sibuyas yan para bumaba ang presyo, we are compelled to, sabi ko nga, worst comes to worst, we'll import Inikutan ng GMA News ang bagsakan ng gulay sa Balintawak. Nakita namin ang mga sako ng sibuyas pero ayon sa isang nakausap namin. Kokonti yan. Ano po ito? Bodega, sibuyas. Wala na ngayon kasi kokonti na, wala nang storage ngayon eh. Wala nang sibuyas. So ibig sabihin po dati ma'am, pagkadagsa, Marami yan hanggang taas. puno po ito. At saka ito, puno ng sibuyas to. Ngayon po, nakikita natin. Kokonti. Kada 1 kilo ng sibuyas na may bigat na 23 kilos, 5,000 pesos ang bentahan sa bagsakan. 240 pesos naman kada kilo ang bentahan ng tingi. Kaya naman ang budget ng mamimili na si Elsa, kinapos. Mahal talaga kung sa mahal, pero wala tayong magawa eh. Talagang ganyan. Lahat naman eh. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Mas malaking bill sa kuryente ang posible raw sumalubong sa mga sineserbisyohan ng Meralco pagpasok po ng 2023. Kasunod yan ang pagnipis daw ng supply sa ilang planta, kahit sabi ng Meralco, dapat mababa lang ang konsumo kapag bare months. Nakatutok si Maki Pulido. Isang string lang ng Christmas lights ang sinabit ni Emily Mercado sa harap ng kanyang tindahan. Ayaw na raw niya kasing madagdagan pa ang kanilang konsumo. Pinapatay ko pag matutulog na ako. At saka po, napakamahal na ngayon talaga ng mga bilihin eh. Kaya kailangan talaga magtipid sa kuryente. Para rin makatipid, noong nakaraang linggo lang itinayo ang Christmas tree at isinabit ang Christmas lights sa bahay ni Lu de los Santos. We used to put up the Christmas tree ng mga itong lately, mga November na para mas matipid. Pero ngayon, para mas makatipid, mga 1 week ago. Kung tutuusin, base sa datos ng Meralco, mas bababa dapat ang konsumo kapag bare months kung kailan malamig ang panahon. Ang mga pailaw pag Pasko, wala naman daw masyadong epekto. Pero sa pagpasok ng Disyembre, 2 beses nang nag-yellow alert ang Luzon Grid. Ibig sabihin, numipis ang supply ng kuryente. Ngayong araw, sa advisory ng NGCP, 4 na planta raw ng kuryente ang nag-forced outage o biglang di makapag-supply ng kuryente habang 3 naman ang derated o kulang sa inaasahan ng sinupply na kuryente. Mahigit 2,000 megawatts daw ang nawalang supply sa Luzon Grid. Dahil dyan, 11,572 ang available capacity, dikit sa 10,548 megawatts na supply na kakailanganin sa peak demand. Huling nag-yellow alert noong December 1. Noong November 28, nag-red alert ang Luzon Grid. Ang Visayas Grid, isinailalim naman sa yellow alert mula alas 4 hanggang alas 7 ngayong gabi matapos ding magka-forced outage ng 4 na planta, naka-derated capacity ang
ang 3 iba pa. Iniimbestigahan daw ng Department of Energy ang dahilan ng biglang pagtirik ng mga planta, pati kung bakit ang ibang planta di nakasunod sa schedule ng pagbalik mula sa maintenance shutdown. Pero tulad ng dati pang sinasabi ng DOE, maiiwasan naman ito kung mangongontrata lang ng reserbang kuryente ang NGCP. Yes, wala silang mapapagkunan kung hindi sila mangungontrata specific as firm. Pag nakontrata mo na yung isang planta or yung isang capacity as firm, then yes, for co-optimization, they may be made available para sa energy market, but ang priority magiging reserve. Sabi ng NGCP, hindi dapat kulang ang supply pag bare months. Pero dahil manipis na ang supply ng kuryente, kung may mga plantang biglang titirik, walang ibang mapagkunan. Nagkakasabay-sabay na sila. Ibig sabihin, kailangan mo nang magdagdag ng alternatibong supply o di kaya yung bagong investments para lumaki yung pinagkukunan mo. Kaya maski sabay-sabay silang mag-out, meron ka pa rin pagkukuhanan. Kung biglang numipis ang supply ng kuryente, may epekto ito sa electric bill. Sa pagbagsak kasi ng supply, maaring maging mas mahal ang bili ng power distributors tulad ng Meralco mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Para sa Meralco customers, maaring maramdaman ito sa January billing cycle. Usually, a series of yellow and red alerts result to higher costs of electricity. Papasok na ito doon sa supply month of December. So, ang impact niyan mararamdaman sa bills sa Enero. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Ngayong ramdam na po ang Christmas rush sa ilang pangunahing kalsada, nagbabala ang LTFRB sa mga taxi driver na mamimili o mangongontrata ng mga pasahero. Pwede sanang alternatibo ang mga ride-hailing app kung walang taxi, pero pahirapan din ang pagkuha diyan. Nakatutok si Joseph Morong. Pasko na nga, pahirapan na naman ang pagsakay tulad sa taxi. Sabi ni Gemma, minsan mapili ang mga driver. Minsan hindi nila pinamimetro, hihingi sila ng price na kung magkano yung gusto nila. Kaya lang no choice kasi nakasakay na kami. Saka sasabihin. Oo. Kaya pinagpulungan na kanina ang ikakasang Opla Nisnavero laban sa mga namimili o nangungontratang taxi. Bukod sa hotline na nasa inyong screen, may QR code na iutos na ipaskil sa mga pampublikong sasakyan na kapag in-scan ay magpapakita ng online complaint form. Para doon sa mga gustong magreklamo, yung mga suplado ng mga taxi, lalo na ngayong magpapasko, ito, online registration form ng LTFRB. Scan nyo lang yan at lalabas yung complaint form ng LTFRB. Doon nyo na pwedeng ilagay yung inyong email, pangalan nyo, incident, date of incident, tapos yung reklamo, at saka yung mga supporting details, yung mga litrato, at saka yung mga plate number. Hanggang 15,000 pesos ang multa at posibleng pagkabawi ng prangkisa ang parusa. Depende sa dami ng beses na mahuli. Si Sherlyn at ang kanyang asawa may bitbit mang sanggol mula Bulacan patungong Taguig. Gagamit naman sana sila ng ride-hailing service na Grab, pero Ayaw mag-confirm ng booking. aminado ang Grab, kulang na talaga ang mga unit nila kumpara sa demand na nagdoble raw. At simula raw November 15, paunti na ng paunti ang naibubuk nila, lalo na sa peak hours na mas humaba na rin. Dati alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi lamang mahirap sumakay. Pero ngayon, nowadays peak hours is 4 p.m. till 1 a.m. so yung ganong stretch ng time, mahirap na talaga. Sobrang hirap. Siyempre kapag peak hours, may surge rate pa. Sabi ng Grab, pinag-aaralan nila ang paglalagay ng cap sa surge rate tulad ng ginawa nila noong taong 2019 kung saan ginawa nilang maximum na surge ay 1.8 times sa halip na 2 times. We're considering measures to make sure that fares do not go up too much. Ayon sa Grab, kailangan nila ng 10,000 units ng mga sasakyan ngayong Disyembre. Ang problema, sinuspinde ng LTFRB ang pagbibigay ng prangkisa para sa mga pribadong sasakyan na gustong maging Grab unit. Kulang na nga, nangihingi pa ang Manila International Airport Authority o MIA ng abot 500 units para i-deploy sa mga airport tuwing rush hour. Sabi ng LTFRB, the board will consider any additional depending upon kung ano talaga yung performance right now of the TNBS tsaka TNC operations. Mabilis naman kasi may charter naman tayo that covers it. pero tingin ng Grab hindi na ito abot sa Pasko dahil umaabot ng 1 buwan ang pag-a-apply para dyan. Sa EDSA Bus Carousel naman, umabot na sa lampas 1 milyon makay mula December 1 hanggang December 4.
24/7 na libre ang sakay nito pero hanggang December 31 na lamang. Ang inilaan namang 3 billion pesos ng Kongreso para sa service contracting tulad ng libreng sakay at fuel subsidy para sa susunod na taon. Kapos daw dahil 9 billion pesos para pa lamang sa libreng sakay. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bagong bahay, ngayong Kapaskuhan. Yan po ang maagang regalo ng gobyerno para sa nasa 3,000 benepisyaryo ng pabahay sa Cavite. Ilan sa kanila, ginawaran ni Pangulong Marcos ng Certificate of Award para sa bahay at lupa kasama ni National Housing Authority General Manager Joe Bentay. May naisip naman daw na solusyon ng Pangulo para mahabol ang kakulangan sa programang pabahay. At dyan po tumutok si Ian Cruz. Patapos na ang taon ng manalasa sa iba't ibang bahagi ng bansa ang bagyong Paeng. Kabilang sa mga epekto nito, ang pagkawasak ng maraming tahanan. Tulad na nangyari sa bahay ng pamilya ni Catherine Ratone ng Naik, Cavite. Kaya malaking biyaya ang turing niya nang mapabilang sila sa benepisyaryo ng pabahay sa Barangay Kalubkob sa parehong bayan. Napakasaya po kasi meron kami sariling bahay at dito po kami magpapasko at yung pabagong to. May isang silid, palikuran at lababo ang 26 square meters na bahay. May service area pa sa likuran ng unit. Pero sa ngayon, limitado pa ang kuryente sa ilang appliances at ang tubig gripo, hindi pa raw 24/7. Wala po ngayon. Pagka lang tuwing alas 6 lang po ng gabi, yan lang po. Hanggang alas 8. Yan lang po doon na nagkakaroon. Pagdating naman ng umaga, alas 6 din naman. Hanggang alas 8 naman. Kabilang din sa mga nasiraan ng bahay sa danger zone sa Naik ang pamilya ni Natalie. Dahil isang buwan ding tumira sa evacuation center, malaking ginhawa raw ang paglipat nila sa bagong pabahay na 4 na kilometro ang layo sa sentro ng bayan. Masaya po kasi, ayan po, maayos na po yung matitirhan, lalo na po yung mga senior po. Pati yung mga bata po. Kabilang sila sa 5 pamilyang ginawaran ng Pangulo ng Certificate of Award para sa bahay at lupa at kumakatawan sa halos 3,000 benepisyaryo ng bahay at lupa mula sa Cavite at ilang lungsod ng Metro Manila. Ang estimate namin ay halos 6.5 million na ang kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Nung nasa Senado ko, 3.5 pa lang yan. Kaya ginagawa namin lahat. Ang pangako sa akin ni Secretary Acusar, sabi niya 1 million homes a year. Isa sa nakikitang solusyon para mabilis na mapunan ng backlog, yung mas matataas na gusali ng pabahay. Baka pwede na natin itaas hanggang high-rise na. Ngunit pinag-aaralan natin to siguro case to case ito. At ang mga babahay, dapat daw may malapit na pagkakakitaan ang mga residente. Mabigyan din natin sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay at magamit ang kanilang mga kakayahan at talino tungo sa kanilang tuloy-tuloy na pag-unlad. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. From doctors in TV to real-life health volunteers. Yan ang peg ng ilan sa mga bida ng hit Kapuso Afternoon series na abot kamay na pangarap sa isinagawa nilang medical mission. Ang takeaway nila from their fun and productive experience, alamin sa chika ni Lars Santiago. Ang kapanapanabik na eksena sa loob ng ospital at paggamot sa mga nangangailangan sa Hit Afternoon Prime series na abot kamay na pangarap. Dinala sa tunay na buhay ng mga doktor ng Apex Medical Center. Ang kanila kasing pagiging frontliner sa serye, isinabuhay ng ilang cast members sa medical mission sa Santa Quiteria Elementary School sa Quezon City ng Armed Forces of the Philippines kasama ang kanilang mga volunteer doctors. Pinangunahan yan ni Dr. Annalyn Santos, Jillian Ward, kasama sina Richard Yap, Jackie Dreyfus, Kazel Kinochi, at Che Ramos. Ang saya po sa pakiramdam pag nakikita ko po yung mga ngiti po sa amin ng mga kasama po namin ng medical mission. Lalo na po yung mga bata na kasabay po namin sumasayaw, tapos tinuruan pa po namin mag-coloring, and yung nakapagbigay din po ng gamot. So masaya po ako dahil na-realize ko po talagang nakaka-inspire po kami. Naimbitahan kaming sumali sa medical mission. So parang feeling doctors talaga kami. Feel na feel po namin. Pag tinatawag kami, Doc,
Yes, kamusta tayo today? And it's a preparation na rin po kasi yung next few weeks namin will be medical mission din po. Sa mga ganitong pagsasama-sama, lalo raw nagiging close ang cast ng trending at pinag-uusapang series. Parang lahat po sa cast very understanding po towards each other. And sobrang bait po talaga. And ako po yung pinakabata so ang dami ko pong natututunan din sa mga kasama ko po dahil lahat po sila very mature, very open-minded. Sobrang bait po nila, ang dami po nilang natuturo sa akin. She's a very nice young lady. Parang anak-anakan na rin namin lahat, si Jillian. You know, she on screen, 'di ba? Parang she's very mature already, but she's really a kid at heart, 'di ba? So parang we all take care of her. Pagdating sa kwento ng abot kamay na pangarap, mas kaabang-abang pa raw ang mga susunod na eksena dahil sa mga bigating revelasyon. Kung ano po yung magiging reaction po ni Annalyn, kung ano po yung gagawin niya once malaman niya pong tatay niya po si Doc RJ. And marami pa pong iba kung magbabati pa po ba sila ni Zoe, kung mag-aaway pa po ba sila. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bagamat magiging maalansangan, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan po ay dahil sa easterlies o yung mainit na hangin mula sa silangan. Dahil nagmumula sa malawak na karagatang Pasipiko, dala rin ito ang maraming moisture at posible ring magpaulan. Base sa datos ng Metro Weather, magiging maulan bukas sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. May malalakas na ulan kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May pag-ulan din sa mga probinsya ng Aurora, Quezon at Palawan. Hindi naman inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Bukas ng umaga, posible ring ulanin ang Samar at Leyte provinces, Surigao provinces at Soc-Sargen. May ulan din sa Central at Western Visayas, pati sa Zamboanga Peninsula sa hapon. 100 pisong umento sa arawang sahod sa Metro Manila. Yan ang hiling ng ilang grupo sa Regional Wage Board para raw makatulong sa mga manggagawa na makasabay sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Pero ang samahan ng mga employer may pangamba sakaling payagan yan. Nakadutok si Dano Tingkungko. Sahod! Dagdagan! 100! Hindi lang basta nangalampag, naghain din ng petisyong 100 pisong umento sa arawang sahod ang grupong kapatiran ng mga unyon at samahang manggagawa sa National Capital Region Wage Board sa Maynila. Pero pwede kaya ito kung ka-aproba lang nitong Hunyo ng dagdag 33 pesos sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon mismo sa National Wages and Productivity Commission o NWPC, sa pangkalahatan na isang beses lang sa isang taon maaaring mag-issue ng wage order. Maliban na lang kung may supervening condition tulad ng extraordinary increase sa presyo ng mga produktong petrolyo at pangunahing mga bilihin at serbisyo. Yun nga lang, ang tutukoy kung meron ng supervening condition ay ang NWPC din. Gate ng mga petitioner, supervening event na ang anilay walampok na pagtaas ng presyo ng bilihin sa Metro Manila dahil diyan nabawasan na raw ang halaga o purchasing power ng kasalukuyang minimum wage. Kaya wage recovery lang daw na maituturing ang petisyon at hindi na masasabing wage hike. Sa kwenta namin noong October, 7.2% inflation, nawala na 70 pesos ang purchasing power ng minimum wage sa Metro Manila. Dahil patuloy na pagtaas ng presyo, 8.2% na ngayon ang inflation at hanggang sa susunod na taon, sa tingin namin angkop lang na makabawi ang manggagawa sa halagang 100 pesos. Mabigat na rin sa mga tao natin ngayon na kung magpapatuloy pa, lalong tataas yung bilihin, mahirapan na po yung manggagawa natin. Nirerespeto raw ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang paghain ng petisyon ng grupo. Pag-aaralan daw ng Regional Wage Board ang petisyon. Nirerespeto rin daw ng Employers Confederation of the Philippines ang petisyon, pero 10% lang anila ng labor market ang minimum wage earners. Kung aprubahan ang petisyon, posible raw itong humantong sa pagbabawas ng manggagawa lalo sa maliliit na negosyo kung saan nabibilang anito ang 60% ng labor force o lalo pang magmahal ang mga bilihin. Maapektuhan din daw nito ang 90% ng mga manggagawang nasa informal sector pero hindi naman minimum wage earners. So in effect, you benefit 10%,
but it becomes a problem for the 90%. Yung maliliit, parang kang pumipiga sa bato. Dahil yung mga yan, marami yan, ayaw nga magbukas pa. Pero sumusubok para lang kahit paano kumita. Kung magtataas ka pa ng mga gastos, talaga ayuda ng gobyerno. Ayon sa DOLE, maraming aspetong kailangan pag-aralan at balansehin sa anumang hirit ng taas sahod. Tignan natin na magpatuloy ang mga hanap buhay, lumaki pa, at wag din namang kalimutan na may pangangailangan na manggagawa. Kaya nga merong mga non-wage benefits na ginagawa ang pamahalaan yung kadiwa ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Imbes na sa mga abogado, mas marami raw ang humihingi ng payong legal sa mga broadcast at social media personality. Ayon po yan kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Para matugunan yan, pinalakas pa nila ang isang programa para mas marami ang magka-access sa mga abogado. At nakatutok si Rafi Tima. Taon na raw naghahanap ng hustisya si Ina. Hindi niya tunay na pangalan at kanyang manugang. Nirape daw kasi siya ng sariling ama. Pati kanyang anak, ginahasa din daw ng ama. Ang huling kaso ng rape, ibinintang sa kanyang bayaw na ngayon ay nakakulong kahit wala daw kasalanan. Yan ang pinagdadaanan ngayon ng magbalae, kaya nangutang ng pamasahe makaluwas lang ng Maynila para humingi ng hustisya mula sa isang sikat na vlogger. Gaano kahirap makakuha ng abogado para tumulong sa inyo? Tagal po sir. Wala ko kayong pambayad sa mga ganyan po sir. Hindi na bago ang kaso ni Ina sa Pilipinas. Base sa World Justice Project 2018 survey, 20% lang ng mga Pilipino ang may access sa tulong legal. Punatuloy ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa isang pagtitipon kamakailan. The public has turned to personalities in the broadcast and social media despite their lack of legal experience or background, not only for legal advice but also for retributive justice. And this public has no qualms doing, even at the expense of exposing themselves to public ridicule or comments. Ang problemang ito, hindi na bago para kay Attorney Rowie Daroy Morales dahil sa kanyang regular na programang SOS sa DZBB kung saan nagbibigay siya ng payong legal. Sa dami anya ng mga nangangailangan ng payong legal, mailang lumalapit na lang kung kani-kanino. Bagay na posible para makasama kung hindi eksperto ang magpapayo. Kasi hindi naman itong batas na to ang minsan kailangan lang, minsan ano yan iba't ibang mga aspeto at iba't ibang klaseng mga batas, kaya kailangan pag-usapan ng kabuuan. Yung ating programa dito, for example, jump off point lang yun. Kaya marami tayong mga follow-up. Para matugunan ito, ang Korte Suprema pinalakas ang Clinical Legal Education Program o CLEP. Isa itong tila internship ng mga estudyante ng abogasya na kailangan nilang pagdaanan sa huling taon nila sa kurso. Sila ay humahawak na rin at tumutulong sa paghawak ng mga kaso at mga usaping legal under the supervision of a lawyer. Ipinunto ni Chief Justice Gesmundo sa kauna-unahang Philippine Clinical Legal Education Summit sa Taguig, bagamat training para sa mga mag-aabogado ang pangunahing layunin ng CLEP, malaki ang maitutulong nito para mas marami ang magkaroon ng access sa mga abogado na pwedeng magbigay ng mga payong legal sa mga naagrabyado. Indeed, through the Clinical Legal Education Program or CLEP, we have increased access to justice and gave the poor and marginalized sectors of society an assured place in our judicial system. Sa susunod na taon, required na para sa mga kumukuha ng abogasya na matapos nila ang Clinical Legal Education Program sa kanilang eskwelahan bago sila payagang kumuha ng bar exams. Isang hakbang na hindi lang makakatulong sa mga nagnanais maging abogado, kundi maging sa mga ordinaryong Pilipino na hirap sa paghahanap ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Dumagdag ang 12 mga business group sa mga nagpahayag ng pagtutol sa pinaplanong Maharlika Wealth Fund. Hindi tulad ng ibang bansa, wala raw sobrang pondo o produkto ang Pilipinas para sa ganyang pondo na sa ngayon ay balak kunin sa pondo ng SSS, GSIS at iba pang ahensya. Ang tugon ng mga nagsusulong sa pagtutok po ni Tina Pangiliban Perez. 12 business associations at economic policy groups ang sama-samang naglabas ng pahayag para sabihing lubha silang nababahala sa pinaplanong itatag na Maharlika Wealth Fund. Kabilang sa mga grupong yan ang Makati Business Club,
Financial Executives Institute of the Philippines o FINEX at ang Management Association of the Philippines. Ayon sa mga grupo, wala naman daw kasing sobrang pondo o produkto ang Pilipinas para ilagay sa tinatawag na mga Sovereign Welfare Fund, di tulad ng mayayamang mga bansa. At wala raw pangangailangan o dahilan para pagsamasamahin ang mga reserbang pera ng mga government financial institutions at pension funds para kumita. Sa labas ng Kamara, nakilos protesta ang ilang militanteng grupo kasama si ACT Teachers Representative Franz Castro laban sa panukalang Maharlika Wealth Fund. Kasama sa pangamba nila ay ang pag-alaw sa pension funds ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Puna naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, magmumula ang pondo para sa panukalang Maharlika Sovereign Wealth Fund mula sa SSS at GSIS. Pero mapapakinabangan maging ng mga hindi miyembro nito. Hindi raw ito pwede sa ilalim ng batas. May tuturing anya itong pagkuha ng pribadong pag-aari para sa pampublikong layunin nang hindi nagbibigay ng kaukulang kompensasyon, kaya labag daw sa saligang batas. Kasama ang mga pangambang ito sa mga tinalakay sa public consultation ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries kanina. Dahil po ba si President Marcos, si Bongbong Marcos ang chairman of the board, ang ibig sabihin po ba, just in case na malugi, siya po ba ang mananagot dito? Sabi ng SSS at GSIS, walang dapat ipangamba ang kanilang mga miyembro. Pag yan hindi po na-invest na maayos, at nalugi yung mga pinagdalahan po niya at napakita natin na meron talagang negligence, of course, mapapanagot po natin yung mga nagdesisyon dyan sa paglalagay ng pera sa mga maling investment vehicles. GSIS funds is not a private property. There is no taking of private property. Yung pondo po ay nag-i-exist ay talaga tulad po ng nabanggit niyo, are invested. Ang trabaho ho namin ay ang pera ilagay sa tamang lugar na kikita ng mas malaki. At para pag maibigay po sa amin, ay maibigay po naming benepisyo sa mga miyembro namin. Si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, isa sa mga may akda ng panukala, naniniwalang ang ilang pangamba sa Maharlika Wealth Fund ay nag-ugat sa politika. The whole point of this exercise is that this corporation will be free from politics. That's why it needs to be run by technocrats. Wala silang interesado sa politika. Yes, the president will be chairman of the board, but that's you have to look at it beyond this administration. This isn't something for the next 6 years. This is something that could keep on going. And if you look at the success of what these sovereign wealth funds have done, you cannot dispute naman na look at Indonesia. 1 year pa lang sila nakatayo. Ang laki na ng kita ng sovereign wealth fund nila. Temasek. Gayunman, ayon sa mga grupong kontra sa Maharlika Wealth Fund, ang tinukoy ng nakababatang Marcos na Sovereign Wealth Fund ng Indonesia, dati na raw nabahira ng korupsyon. Habang ang Temasek ng Singapore, nagkaroon daw ng pagkalugi dahil sa mga maling desisyon. Suportado rin ni dating Pangulo at House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang pagkakaroon ng Maharlika Wealth Fund. Ayon kay Arroyo, malaking bagay na Pangulo ang mamamahala sa itatatag na korporasyong hahawak sa pondo dahil ipinapakita nitong ang pinakamataas na opisyal ng bansa ang siyang mananagot sa pondo. Suportado rin ng ilang eksperto sa investments ang Maharlika Wealth Fund. Tinitiyak ng mga nagsusulong sa panukala na garantisado ng pamahalaan ang pondo ng GSIS, SSS, Land Bank at DBP sa Maharlika Wealth Fund. Pero tutol dito si Finance Secretary Benjamin Jokno. Investor key, low yield, low return. Kung ayaw mo matalo, wag kang mag-invest. Ako, opos ako dun sa guarantee na wala namang, bakit may gagarantihan yung ano, di ba? Kaya nga investment yun, di ba? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Talaga namang excited na ako dahil for the first time, magsasama kami ni Ruru Madrid sa isang series. Ipapasilip na rin namin ang aming first ever screen test para sa project na yan ng GMA Public Affairs. Panoorin sa chika ni Nelson Canlas.
Miss, sandali. Huwag kang gagalaw. The right time has come. Sabi ko na nga ba, hindi ka magnanakaw. Ano ka, manyak? Dahil for the very first time, sumalang ang real-life couple na sina Ruru Madrid at Bianca Umali para sa kanilang unang screen test bilang paghahanda sa upcoming primetime series na The Right One. Yun, nag-audition ako dun. Artista ka pala? Anong harap? It was, refreshing. Nag-start ng mag-sink in sa amin na we will finally be working with each other. Siguro yung preparation is more of yung preparing myself mentally and emotionally for this. Ang Kapuso Action Drama Prince naman, may bagong discovery din daw kay Bianca. Nakita ko yung ibang side ni Bianca ngayon bilang katrabaho. Ang laki ng difference eh. I know na marami akong matututunan sa kanya bilang isang artista. Yung work ethics ni Bianca, yun yung gusto kong makita at matutunan kung paano niya ginagawa yun. Huwag kang bibitaw. Strangers turned lovers ang mga characters nila sa series at hindi raw malayo sa mga pinagdaanan nila in real life. The first time na naka-eksena ko siya ng ganong kahaba, itong ginawa natin, it was very challenging for me. Para pakiramdam ko, nag-taping ako ng isang buong araw. Pero, iba eh. Talagang diin na diin. Tsaka ang galing mo umarte. Isa ang The Right One sa mga inihanda ng GMA Public Affairs para sa 2023 na tiyak na magpapakilig sa ating mga kapuso. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buena manong chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Bianca Umali. Miss Mel, Miss Vicky. Thanks, Bianca. Ay, kilig-kilig naman. Salamat, Bianca. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. Hala, 20 days na lang at Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.